Some Filipinos have started visiting the graves of their departed loved ones at the Manila North Cemetery ahead of Undas. And for details, we have News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, kahapon nasa Batangas ka yata ngayon. Anong sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery ngayong araw? Hi Lord, few days bago ang Undas, unti-unti na rin nagdaratingan ang mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery at nakapwesto na rin starting today itong mga tolda at mga harang na bakal dito that will serve as entrance and exit of those who will visit this cemetery. So mahigpit pa rin ang pinagbabawal dito no, yung mga ilang items na kino-confiscate nila. Karamihan sa mga nakumpiska na itong mga sigarilyo, no? Hindi ko lang nakikita ninyo pero ayan, yung mga sigarilyo. Meron ding nakita dito na ano ba to? Parang mahabang parang tungkod to eh. Ano ba to? Map? O pero pinutol no. Pero anyway, bawal yung mga sigarilyo, kahit nga raw vape, bawal dito sa pagpasok sa sementeryo dahil nga daw pampublikong lugar itong naturang area at yung mga matatalim, bawal din yon. At yung mga pintura, kino-confiscate na niya kasi last October 27 pa, yung huling pinayagan na magpintura o maglinis ng mga puntod ang mga bibisita dito sa lugar. So ngayon, talagang inihigpitan ang lahat ng mga bumibisita dito sa lugar for security purposes at saka syempre for the safety of everyone. So bawal din daw kahit mga pets, no, mga alagang hayop. So ilan din sa mga pinagbawal pa ay yung mga anything na pwedeng lumiyab. At syempre yung mga maiingay na bagay or that can create sound or music, no, gaya ng gitara, mga speaker, lahat yan kino-confiscate pati na rin mga baraha dahil bawal din daw ang sugal dito sa loob ng Manila North Cemetery. Grabe naman. Ano na lang pwedeng ano dyan? Parang wala nang kaligaligayang pwedeng gawin dyan. Pero may mga nagbebenta ba ng pagkain sa loob, Mon Gualvez? Dito sa entrance, wala na. Pero doon sa may pinakalabas pa ng mga bakal, may mga nagtitinda pa doon. Pero I think may mga pinayagan sila magtinda doon naman sa bandang gitna na. Ito kasi pinaka-pathway na nilalakaran ko ngayon, Lord. Walang nagtitinda dito kasi nga para ma-maintain ito na daanan talaga ng mga tao. Kasi kung maalala nyo kapag mga undas, itong area na to, talagang dagat ng tao na yan. No? Dahil nga sa dami ng mga taong inaasahang bibisita dito sa Manila North Cemetery ngayong undas, lalo na ngayong weekend na tapat ang undas. May dagdag ko lang din, Lord, no, na nakaset up na rin dito ang ilang mga booth, no? Gaya nito, merong wrist tagging for children, wristband tagging for children parang sa mga bata na maiwasang mawawala. Parang lang na isa, mama. Ito. So meron nilalagay na tag sa mga bata. Parang nakasulat dyan yung pangalan ng bata at contact number naman ng magulang. So yan, ilalagay yan para kung sakali mahiwalay, wag naman sana, madaling makontak o matawagan yung kanilang mga magulang or guardian. Nandito na rin, Lord, starting today, nakapwesto na rin dito yung Puntod Finder Assistance. Ganda. So this is something new dito sa Manila North Cemetery. Dahil nga 54 hectares itong sementeryo, sakaling makalimutan na nila kung saan ba nakalibing yung kanilang mga loved ones na departed. Madali na makikita yan kasi nakarecord dito yung almost 400,000 na mga yumao, no, dito sa loob ng sementeryo. Available din daw yan online. Meron niya sa Manila North Cemetery.ph. Mona, curious lang ako sa Puntod Finder. Is that available to everyone or do you have to prove that you're related to that person or is that free pa-access for all talaga? Yes. Free to access to all. Kahit sino, pwede mong hanapin. Kung meron kang gustong hanapin na mayapa na, no? Na nakalibing dito sa Manila North Cemetery, you can check it dito sa kanila, sa Puntod Finder Assistance. And again, this Puntod Finder Assistance is also available online through Manila North Cemetery.ph, no? So you can search immediately doon. Pero yun nga, dito kasi mas accurate din dahil mas madali nila matuturo sa iyo kung sakasakali dahil meron ding libreng sakay dito sa loob ng sementeryo. Mga e-trike yan na pinoprovide nga ang libreng sakay para sa mga bumibisita sa sementeryo, no? So ngayon,
available siya or pwede siyang gamitin ng kahit sino. Pero sa mga darating na araw, mas priority na niyan yung mga senior citizen at mga buntis. Pero nung tinanong namin, ito bang daanan na to? Madadaanan pa ba to? Kung sakasakali dumami na yung mga tao, mukhang hanggang Friday na lang daw ito, if ever, dahil by Saturday, dahil nga possible na dumami yung tao dito sa sementeryo, maaaring wheelchair na lamang ang ipagamit daw sa mga bibisita na mahihirapang maglakad ng malayo dito sa lugar. Mon, Ikaw, go. Hindi, kasi binabanggit ni Mon yung dami ng tao. Ano ba yung estimated number of visitors? And aside from yung wrist tagging, puntod finder, meron na rin bang mga medical tents, mga for PWDs or for senior citizens na mga tents na nakaset up? Yes, they are expecting around 2 million people na bibisita dito sa Manila North Cemetery. That is actually bigger from 1.7 million na record last year, the whole duration na ng Undas 2025. But on October 31 up to November 1, they are estimating na baka umabot daw ng mahigit 1 million kaagad yan on those 2 days pa lamang. And yes, may mga nakaset up na rin dito ng mga booth for help desk, help assistance, and even the medical mga first aid, no? Para sa mga mangangailangan if ever, no. So kung sakali mo walang din doon ng wifi dito sa main office ng Manila North Cemetery, pwede daw makikonnect just in case na mangailangan niya. Oo, Mon. Okay, hindi ko alam kung, pero on ordinary days to, kasi merong historical tour dyan eh. Pwede kang iikot kung may guide sila. At marami kasing mga who's who talaga ng Philippine history ang nakalibing dyan, ano? At from politics to showbiz, to local to national politics. Pero ang pinaka-interesting para sa akin dyan na bahagi mo, pag naglakad ka pa loob, yung unang-unang rotonda maabutan mo, yung may puno, ay makikita mo yung puntod ng mga pets. Malapit ba dyan yun mo? Na, alam mo ba yung binabanggit ko? Medyo malayo. Medyo malayo, no? Pero ang cute try ko naman. lakarin, ha? Pero sige, magtanong lang sige, tayo. Sige, exercise na yan, Mon. Oo. Papaglakarin. Kasi baka maglechon sa Laloma si Mon Gualvez mamaya, at least may may... Ay, Mon, meron akong question pala. Madagdag ko lang, Denise, before sige. your question. Go. Kasi it is something dapat malaman ng lahat, no? Ang Manila North Cemetery, including Manila South Cemetery, meron pong limited time lamang na pwedeng pumasok dito sa loob ng sementeryo mula October 29, ngayong araw, hanggang November 2. And that will be from 5 a.m. to 9 p.m. 9 p.m. So wala nang mag-overnight. Baduy. Bawal na kong matulog sa loob ng sementeryo. I think this is actually nagawa na in the past years. Pero parang ang aga kasi nung 9 o'clock, nung tinatanong namin, wala bang adjustment? Yung 9 o'clock p.m. na yan, kahit hanggang 11 o'clock ng gabi. Pero wala daw. This is for the security of everybody. Dahil nga may mga madidilim na parts daw sa loob ng sementeryo. At para nga daw maiwasan din yung dami ng kalat. Kasi ang sinasabi ng pamunuan ng Manila North Cemetery, sobrang dami daw ng basura na iiwan kapag ganitong panahon na undas, umaabot ng 17 hanggang 20 dump truck. Alam ko na yung dahilan mo kung bakit hanggang 9 lang. Ano ba yung puntod ng sementeryo, ng mga pets dito, hindi ko makita. Yung unang rotonda. Mon, alam ko na yung dahilan kung bakit kailangan 9 p.m. wala nang bisita dyan. Mapupuyat yung mga informal settlers na nakatira sa loob, di ba? Maingay, daming tao. Oo, maistorba yung tulog nila. Hindi, Mon, to touch on what you said about kalat, meron kasing ibang mga kababayan tayo, kapag bumibisita, nag-iiwan ng mga favorite snack or kung ano man, yan ba ay kailangan din nalang talagang alisin altogether? Kunyari, may bulaklak, may pagkain? Ayun, di naman daw. Okay lang daw yun. Actually, allowed naman magpasok ng food. So, nasa mga caretakers na nila if they want to get it. Pero sa pamunuan ng Manila North Cemetery, they will not confiscate naman yung mga nakalagay na sa mga puntod. Kasi nga, syempre, yun yung parang gustong iwan talaga ng kanilang mga kaanak, mga mahal sa buhay. So, hindi nila papakialaman yun. Yung talagang kalat lang muna daw na nasa kalsada at sa ibang parts ng sementeryo. Alam mo, saan ka hindi sasawayin sa ganyan? Saan? Sa Chinese cemetery. Hindi, yun na nga yung sasabihin ko kasi usually nag-iiwan ng food talaga. Halimbawa, Mon Gualvez, kunyari lang pagpalagay natin, kunyari, pumanaw na ako. Ang gusto ko, parang pagtuwing araw ng patay, may binibigay na tribute sa akin. Anong tribute? Ang problema, yung mga bote nun ay hindi pwede ipasok dyan sa mga gantong panahon. Paano ba yan? O, bawal. Ganun,
Grabe, Bawal. Mon. Yun ang Ganun lakas sinasabi ni simple. Mon. Multuhin kaya kita dyan. Bawal, oo. Pero, wala pa kami nakitang, bawal na siguro talaga yung alak. Pero kung bote lang naman, okay na siguro yun. Pwede, no? Kasi- Magpipilosopo ka, no? Oo. Bote lang to, wala namang laman. Wala naman laman eh. Hindi kayo pukpuk sa atin yun kapag... Pag Nakayano pinakita na mo ako, ng ganun. serious menya na ako. Ah, Layo yan, naman nung Osmeña, pinapahanap mo. Hindi yan. Malapit ka na dyan. Malapit ka na. Si Oh, malapit FPG na nga. Ito na nandyan yung din, eh, Zoronda. di ba? FPG, Pero, Rojas. mabigyan ko lang din kayo ng update sa presyo ng bulaklak sa Dangwa. Mhm. Ano, Sige, sige nga. unti-unti na rin talagang dumarami yung mga tao na bumibisita doon sa flower capital ng Maynila. At yung mga presyo ng mga bulaklak, may mga ilan na rin tumaas. Pero sabi ng mga nagtitinda, talagang matumal pa raw ngayon ng mga namimili doon sa Dangwa. Kaya nga kaunti na rin daw yung kanilang mga inangkat, no, ng mga bulaklak. Pero mabilis lang na recap, no, or at least masabi lang yung mga prices ng mga nagtaas na mga bulaklak. Yung roses, nasa 350 pesos na per dozen mula sa dating 200. Yung carnation, 200 per half bundle pa lamang mula sa dating 180. Hindi nalalayo rin yung Malaysian mums na nasa 250 ngayon mula sa dating 180 pesos din. Yung orchids na madalas talagang binibili kapag ganito undas, nasa 750 pesos ngayon ang 3 dosena. Orchids. Mahigit 100 pesos yung itinaas niyan. No? Habang yung mga flower basket, nasa 350 hanggang 1,500 pesos naman yung mga arranged. Lord, nandito na ako sa gitna. Oo. Nasaan yung pets? Alam mo, dahil wala na tayong oras, Mon Gualvez, maraming salamat na lang at baka... Ay, lumagpas ka na yata. Hindi ko makita, Mon Gualvez. Pero makikita mo mamaya dyan. At may pangalan doon, papadala ko sa'yo mamaya, na matatawa ka talaga din. Pamilyar na pamilyar yung pangalan. Anyway, maraming salamat sa iyo. Okay. Ang ating News 5 correspondent mula sa Manila North Cemeteries, Mon Gualvez.